Nakasalalay na ngayon sa sitwasyon sa Lebanon ang ceasefire sa pagitan ng United States, Israel at Iran. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Iranian Foreign Ministry Syed Abbas Araghchi na sakop ng kanilang tigil putukan ang bansang Lebanon, kaya't anumang pag-atake sa Lebanon ay tinuturing na paglabag sa umiiral na ceasefire at may kaakibat na konsekwensya. Kasunod ito ng serye ng walang habas na pag-atake ng Israel sa iba't ibang lugar sa Beirut at sa Southern Lebanon. Kaugnay nito, sinabi ni United States President Donald Trump na kinausap na niya si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na itigil na ang pag-atake sa Beirut at bawiin ang lahat ng kanyang mga sundalo. Kinausap din umano ni Trump ang kinatawan ng grupong Hezbollah na pumayag din umanong itigil ang pag-atake sa Israel. Kinumpirma naman ni Netanyahu ang kanilang pag-uusap, subalit may kondisyon ito. Kung hindi titigil ang Hezbollah sa pambobomba sa kanila, ay hindi rin sila titigil. Dagdag pa ni Netanyahu, kahit wala mang bakbakan ay tuloy ang kanilang istasyon sa Southern Lebanon. Samantala, nangangamba sa ngayon ang United Nations sa dumaraming bilang ng displaced Lebanese dahil sa kaguluhan. Maraming pamilya na rin ang nakararanas ng matinding trauma, lalo na ang mga bata. Families enduring repeated displacement and trauma. But as displacement continues and needs grow, sustained support remains critical. More people are likely to be forced to leave the areas where they're currently sheltering in the coming hours and days if the scale of insecurity persists. We are concerned that large numbers of people are once again being forced to flee under intolerable conditions. Sa ngayon, ayon sa UN, wala pa ring katiyakan kung maipapairal ang ceasefire o pakiusap ni Trump sa Israel at Hezbollah dahil patuloy ang matinding militarisasyon sa itinuturing na combat zone sa Lebanon. Malaking puwersa din anila ng Israeli Defense Forces ang kumikilos patungo at paakyat sa nabawi nilang estasyon sa Beaufort Castle. Gayunman, patuloy na umaasa ang UN na igagalang ng magkabilang panig ang karapatan ng mga sibilyan at nananawagan ito ng pakikipagtulungan sa international community ng tulong para sa mga apektado ng giyera. Pinakahuling tinamaan ng Israel airstrikes ang Jabal Amal Hospital sa Tyre. Ayon sa United Nations, aabot sa 80 ang nasawi, 13 ang healthcare workers, bukod pa sa ibang staff na nasa ibang lugar ng pag-atake. International humanitarian law is clear. Civilians, including health workers and including first responders, must be protected. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.